Every Sunday, nakakausap nyo ang Diyos sa buhay. Every Sunday, pinatatawad tayo ng Diyos. Every Sunday, pagpapala, pinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng umaten. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah! 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 Jesus! 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 Jesus the King! Jesus my Lord! Jesus my all! Jesus the King, my Lord, my all! Yes! Si sister, yung may cancer sa breast cancer. Amen. Yung kanyang breast na-operahan na. Amen. Ngayon lumipat sa ovary. Sabi niya, atin ako ng 3 beses dito sa Paho. At sasabay ako sa revival. At pag sumigaw ko ng hallelujah, yung buko niya mawawala. Amen. Jesus! 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 Jesus the King. Jesus my Lord. Jesus my all. Jesus the King, my Lord, my all. Yes! Isa na lang. Isa na lang. Lahat ng sisigaw na malakas, tatalo ng mataas. Lahat ng walang pera, bibigyan ng pera ni Lord. Lahat ng walang asawa, bibigyan ng asawa. Lahat ng mga may sakit, pagagalingin ng Diyos. Jesus! 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 Jesus the King. Jesus my Lord. Jesus my all. Jesus the King, my Lord, my all. Hallelujah! Hallelujah! Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga, Brother T. Hello. Hi. Hi. Hello. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Para natin dyan sa buhay. Magandang umaga rin sa mga bisita natin. Kay Brother Lito David. Kay Brother Tony Medina. Kay Dr. Lim. Ngayon lang na nakarating dito. Valentin Lim. Tsaka sa lahat ng choir. Magandang umaga, Brother T. Sister Beck Bautista. Evangelista. Mahal ka ng Diyos. Amen. Sa mga lahat ng Aseret, Coordinator, Disciple, Elders, lahat po kayo. Magandang umaga and God bless you all. Palakpakan natin dyan sa buhay. Praise the Lord. Yan, topic ko po, ang pakikipaglaban sa kasalanan. Amen. Hello. Paano tayo lalaban? Ang kalaban natin, malakas. Hindi pwede dunong. Paglabanan na po sa spirit to spirit. Kaya ang kalaban mo, malaking bagay. Malaki paglalaban mo. Pangalawa po yung dunong ng tao. Pangalawa yung mga kayaman ng panlupa. Pero higit palang mahalaga sa atin lahat, yung relasyon natin sa Diyos. Yung relasyon na yan, yung puso niya, kailangan malinis. Kasi yung puso niya gagawin tirahan ng Diyos. Kapag yan may kasalanan, tandaan niyo ito, wala kayong relasyon sa Diyos. Amen? Kaya yung mga hindi nagbibigay ng araw ng linggo ng buo sa Diyos, may mortal sin. Kaya minsan iniisipin nyo, ang daming tao na walang relasyon sa Diyos. Akala nila may relasyon sila porkit nagsimba. Isang oras na magsisimba. Tapos maghahanap buhay na, mamamasyal. Kaya halimbawa magtotongits, pupunta sa malls, magtatrabaho. Lahat po nang gumagawa ng ganun pagkasimba, walang relasyon sa Diyos sa buhay. Kaya hindi nila makakausap ang Diyos. Hindi sila maririnig ng Diyos. Sapat ang taong walang relasyon sa Diyos, sabay hindi niya kinakausap. Kailangan humingi ka muna ng tawad sa Diyos sa buhay. At pag nakahingi ka ng tawad kay Lord, yun ang time na makakausap mo ang Diyos. Amen? O kaya kayo, malaki po ang pag-asa nyo. Every Sunday, nakakausap nyo ang Diyos sa buhay. Every Sunday, pinatatawad tayo ng Diyos. Every Sunday,
pagpapala, pinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng umaten. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Ba nakalagay doon? Gusto ko ulitin ulit. Para yung kasalanan nawawala. Pakibasa. Awit 103. Ganito po ang sinasabi, ang pag-ibig ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan. Purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay, siya ang napapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Ang salita ng Diyos. Salamat ng Diyos sa buhay. Hallelujah. Ito po ang basic ng ating pananampalataya. Kailangan natin talagang itanim sa isip natin yung linggo para kay Lord, yung linggo pagpapalain, yung linggo ipagkakaloob ng Diyos ang ating kahilingan. Kaya dapat itanim sa puso ng tao. Kaya bandang uli, natanim nga siya yung sa kakulitan ko. Kulit-kulit ni Brother Ting. Paulit-ulit na na. Alam niyo, kung walang makulit na katulad ni Brother Ting, hindi tayo dadami na ganito. Dahil sa aking kakulitan, marami ang dumami. Marami nakakilala sa Diyos sa buhay. Kaya mahalaga po yung Sunday na yan. Habang pinupunin natin siya sa atin, kasalanan pinatatawad. Kaya kayong linggo, lahat ng linggo po nakatin dito. Nakita nyo, nakapagpatong na ng kamay. Yung iba nating kapatiran dito. Di ba yung kanyang kapatid na may sakit, na dapat cancer sa lalamunan? Siya rin, may cancer din siya. Pero bandang huli, dahil nadama niya ng Diyos ay sumasa kanya, pinatong niya ang kanyang kamay. Yung kapatid niya, after ilang oras lang, pinagaling ng Diyos, nawala yung sakit sa lalamunan, nakakain. Dapat kung patitingnan niyo, yung cancer yun, dahil malubha na. Umiinom, masakit na lalamunan, ilang araw hindi nakakakain. Pero sa kabila pala niyo, bandali, pray over lang ng mga anak ng Diyos sa buhay. Maniwala kayo, kayong lahat gagamitin ng Diyos para iligtas ang maraming tao. Para gamitin ang kami na yan. Para ipatong sa mga may sakit. At lahat po kayo, pag nagpagamit kay Lord, maraming tao makakilala sa Diyos sa buhay. Lahat ng tao humingi ng tawad sa Diyos. Lahat ng tao na nagmakaawa kay Lord. Lahat ng tao nagligtas ng mga kaluluwa. Tandaan nyo, patong nyo kami nyo, hindi kayo bibiguin ng Diyos. At ang dalangin nyo ay pakikinggan niya. Kaya maraming mga may sakit ang paggagalingin ng Diyos. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Sa pamagitan ng liwanag natin, matatalo natin ang galaw ng kadiliman. Kaya tayo kailangan kayo ng Diyos. Dahil ang daming ililigtas, kapraso na lang ang panahon niya rito. Kaya nga kayo, gusto niya makipaglaban kayo sa kasalanan. Pag nanatili pa sa ating kasalanan na yan, hindi kayo pwede. Sayang yung katawan na yan. Na mayroong kaluluwa, na may relasyon sa Diyos. Kaya yung katawan na yan, pagyamanin niyo po yan. Sapagkat dalawang buhay natin, buhay Diyos, buhay lupa. Kaya ang Espiritu niya, kapag inibig niyo ang Diyos, ang buong puso, ang buong lakas, ang buong yung kaluluwa. Yang kasalanan niyan, mapapawi. At pag napawi ang kasalanan, sapagkat naitaas natin ang Espiritu ng Diyos sa buhay, kayo po'y magiging Diyos. At pag naging Diyos kayo, ang kahilingan nyo ay didinggin ng Diyos sa buhay. At hindi kayo magagapi ni inuman, sapat ang Diyos ay sumasa inyo. Sabi nga rito, ngayon ikaw ay Kristiyano. Kristiyano na. Hindi na nga lugar ikaw ay hindi na nagkakasala. Ang kaaway natin ay patuloy na gumagawa ng paraan upang hindi tayo lumago sa ating pagkilala kay Kristo bilang ating sariling tagapagligtas at Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, ang mga tukso'y maaari nating mapagtagumpayan
At kung sakaling magkasala tayo, malaya na rin tayo makalalapit sa Diyos upang humingi ng kanyang kapatawaran. Palagpan natin sa itanong gusto mo. Yung kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ng Golgotha, yung pag-ibigay natin ng araw ng linggo, may right po kayong manghingi ng kapatawaran sa Diyos. Kaya magkasala man kayo, ang Diyos bukas ang kanyang palad. Lalo siya, narito siya kada linggo, nariyan kayo. May kayong tawad sa Diyos kada linggo. Makita nyo, isa na naman kayong bagong nilikha. Isa na naman kayong bagong tao na may kapangyarihan na bigay ng Diyos. Sapat ng Diyos, walang hanggan ang habag niya sa mga tao. Na kung paano yung anak niya, pinagkaloob niya sa atin lahat. Anak na bugtong na anak, pinapatay niya sa maraming tao. Pinasaktan niya dahil sa pag-ibig niya sa atin. Tapos yung kasalanan mo, hindi niya mapapatawad. Tapos yung kailangan mo, hindi niya maibibigay. Tama yung walang anak, 9 na buwan, 9 na taon. Di ba, naglingkod lang, nagtiis. Wala pa nga atang 1 taon yun o 2 taon. 9 na buwan na walang, 9 na taon walang anak. Pagkatapos, after na makita siya ng Diyos, tapat. Nakikipaglaban sa galaw ng kadiliman. Pag nakita sa inyo Diyos yun, yung kahilingan mo, kapag dakad, didinggin mo. Kahit hindi ka pwede magkanak, magkakanak ka in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kasi laging kapatawaran, pinatatawad tayo ng Diyos. Natutuhan natin, dahil ang tao lahat makasalanan. Walang tao hindi nagkasala. Tayo naman bilang anak ng Diyos, madali tayong makahingi ng tawad. Kung ikukumpara tayo sa labas, iba kayo, may relasyon na kayo sa Diyos. Alam ng Diyos na mahina tayo. Alam ng Diyos, pabalik-balik ating kasalanan. Pero isang hingi mo lang sa Kanya, isang attend mo lang kada linggo, kasalanan, pinatatawad. Amen?